Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Anisa Deco, Lodi at Leo Asibal, Lodi Al Rose Acon, Lodi April Rose Perpinan, Lodi Yepsky Anor, Lodi Jessica Dalisay na asawa ni Anod na Pogi. Lodi Peterski, Lodi Tipaklong Block Ants, Lodi Red Distro, Lodi Jessel Amadeo at kay Shira Fermano, Lodi Ruben Passion DJ, Lodi Edmar Rojas, Lodi Alyamin Zabangan, Lodi Marco Tejada. Ika-74 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang na malapit nang sumikat ang araw. Ang mahinang liwanag ng umaga ay unti-unting pumapasok mula sa mga bintana, habang ang dilim ng gabi ay dahan-daang nawawala. Mula sa loob, makikita ang ating bida na nagme-meditate. Nakaupo siya ng tuwid, nakapikit ang mga mata, at kalmado ang paghinga habang nakapwesto ang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Nakapikit ang ating bida, at sinabi sa isip na pumunta si Malindren para bisitahin ang West Spear Sect at East Sword Sect. Dagdag pa niya na ito ang dalawang martial sects na kumakatawan sa Henan. Pumunta si Ma Tingxiu sa Shandong para bumuo ng relasyon sa Yang Syndicate, pero si Ma Lingren ay nakahanay na sa dalawang ito. Hindi ko alam kung paano niya napaikot ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang sekta na ito, pero iyan pa lang ay sapat na para sabihin ang kakayahan ni Ma Lingren ay hindi na maabot ni Ma Tingxiu, at bigla siyang may naramdaman sa may pintuan. Habang nakapikit at nagme-meditate, bahagyang kumunat ang kanyang noo. Tila may napansing kakaibang presensya. Binuksan niya ang pintuan, at agad niyang nakita si Ma Lingren na nakatayo sa labas. Tahimik itong nakatayo roon, seryoso ang mukha habang nakatingin sa ating bida. Tinanong niya ang ating bida at sinabi, na nagising ba kita? Tumugon siya na nakasalubong ang kilay na nakapikit na hindi pa ako natutulog. Dagdag pa niya sa isip na sinusundan ko si Ma Lingren hanggang kanina lang, kaya hindi ako makatulog. Hindi ko kailangang magpanggap na ako ay nagising niya. Nakangiting sinabi ni Ma Lingren sa kanya na kung alam ko lang, sana ay mas maaga akong pumunta. Sinagot siya ng ating bida na wala nang silbi ang pagsasabi niyan ngayon. Tumawa sa kanya si Ma Lingren at sinabi na talagang tumutugon ka gaya ng inaasahan. Dagdag pa nito sa kanya na siya nga pala. Hahayaan mo lang ba akong nakatayo rito ng ganito? Pumikit ang ating bida na sinabi niya na pakiusap, pasok ka. Habang naglalakad, sinabi ni Ma Lingren sa kanya na dahil hindi ka makatulog, gusto mo bang uminom? Sumagot ang ating bida habang sinara ang pintuan na hindi ako umiinom ng nag-iisa. Nakangiting sumagot sa kanya si Ma Lingren na ganoon ba? Humarap ito sa bintana habang sinabi sa kanya ng ating bida na ang pangalang Ma Lingren. Sa wakas ay naalala ko na. Isa siya sa mga maasahang tagapagmana sa mga anak ng pinuno ng Miriam Alliance. Dagdag pa niya na ikaw ba yon? Napaliit ito ng mata na nakatingin sa malayo. At pagkatapos sinagot niya ito na tama ka. Ako nga, at hindi na ako isa sa 6 na tagapagmana, kundi 5 na lang. Nakatingin ang ating bida na sinabi niya na galing ka sa isang prestihiyosong Orthodox sect. Sumagot ito sa kanya na kaya bakit ako nakatago sa silong at gumagawa ng mga kainahinalang bagay. Tumugon ang ating bida na tama. Nakatingin siya dito na sinabi sa kanya ni Ma Lingren na hindi ba't sinabi mo yon? Manipis lang ang linya sa pagitan ng isang magiting na bayani at isang kontrabida. Tumingin ito sa kanya habang nakangiti na sinabi na hindi ba't pareho lang sila? Tahimik lang naman na napasalubong ng kilay ang ating bida na nakatingin dito. Biglang hinagisan siya ng isang papel na nakatiklop na agad naman na nasalo niya. Hawak niya ang nakatiklop na papel, nang sabihin pa sa kanya ni Ma Lingren, na ito ay 1,000 taels. Kung hindi ka na naman makatulog mamayang gabi, pumunta ka sa brothel at uminom. Tahimik na nakatingin ang ating bida sa kanya, habang sa kanyang isipan ay nasabi niya. Napakabait naman nito, hindi ko inaasahan, hindi niya inaakala na bibigyan siya nito ng ganoong kalaking halaga. Lalo na't hindi naman sila ganoon katagal magkakilala. Dagdag pa niyang sinabi sa isip habang makikita si Ma Lingren na nakatingin sa labas na ang buntot ng halimaw na ito ay patuloy na kumakawag sa akin. At pagkatapos, sinabi niya habang tinago ang pera sa loob ng damit na nakapikit na pero bakit mo ako tinatratong mabuti? Marami na akong napatay na. Tauhan mo,
Tumugon sa kanya ito habang nakangiti na sumagot na hindi ba't kumuha ka ng 3 sa mahahalagang remorseless demonic spirit pills? Mas mura ito kaysa sa elixir na may parehong epekto, pero nangangailangan ng maraming oras at pera para makagawa ng isa. Napasalubong ng kilay ang ating bida na sumagot sa kanya na yun lang ba? Muling sinabi sa kanya ni Maling Ren na may isa pang rason kung bakit parang magaan ang loob ko sa iyo. Tinanong siya ng ating bida na ano yun. Ngumisi ito na sinabi sa kanya na sa pagkakakita sa iyo. Muli kong napatunayan na mayroon ngang ugnayan ang mga tao. Nakapikit na tumugon naman ang ating bida sa kanya na ugnayan. Sa tingin ko ay mga lalaki tayo, kaya anong klaseng nakakahiyang usapan yan? Napangiti naman sa kanya si Maing Ren ng tahimik. Tumingin sa kanya at sinabi na sa sandaling makita-kita, alam ko na mayroon tayong malalim na koneksyon. Sabihin na lang nating nagustuhan kita. Tahimik na napatingin ang ating bida kay Maling Ren, at ilang sandali pa ay ngumisi siya ng bahagya. Tahimik at may bahagyang ngiti sa mukha. At napabulong siya sa kanyang isip habang makikita si Maling Ren na kung hindi ako ito, ang isang karaniwang tao sa kanilang edad na 20 o 30 ay baka napaikot na ng kanyang pananalita. At sa pag-aalok niya ng 1,000 tails ng ganoon lang kadali, paanong hindi sila mabibighani? Inilapat niya ang kanyang kamay sa kinaroroonan ng pera at masayang sinabi niya na gayunpaman, salamat. Gagamitin ko ito ng maayos. Makikita ang sa labas na sumapit na ang kinabukasan. Na may nagsasalita na gusto mong iligpit ko ang taong tinatawag na lustful monk. Tumugon sa kanya si Tanda na tama yun. At pagkatapos sinabi nito sa kanya habang naiisip ito na ang lustful monk ay orihinal na isang martial monk mula sa isang templo sa Henan, pero naging baliw sa kamunduhan dahil sa key deviation at paulit-ulit na hinalay ang kanyang mga benefactor bago tumakas. Habang nakaupo sa kama ang ating bida sinabi pa sa kanya nito na pagkatapos nun, marami na siyang inabusong babae, at sa paghahanap sa kanya, maraming martial artists ang namatay. Seryosong tinanong ng ating bida sa kanya na kaaway ba ng young master ma ang taong yun? Sumagot sa kanya si Tanda at sinabi na hindi naman. At tinanong ng ating bida sa kanya na kung ganoon, bakit? Sinagot siya ni Tada na hindi namin siya mahuli nitong mga nakaraang taon, pero sinwerte kaming mahanap ang kanyang bakas. Napaseryoso ng tingin ng ating bida na sinabi niya sa isip na ano. Hindi man lang siya kaaway ni Maling Ren, pero gusto niyang ako ang humawak sa kanya. Humimas sa balbas si Tanda at sinabi pa sa kanya na huliin mo siya at ibigay sa Muram Alliance. Mapapasa iyo ang pabuya sa kanya. Tahimik lang na nakatingin ang ating bida sa kanya. Napatingin si Tanda sa kanya nang malakas na sumigaw siya na anong ginagawa mo ngayon? Tumugon ito na ano pa nga ba? Sinusubukan naming huliin ang isang kriminal. Sinigaw pa sa kanya ng ating bida na ano ba talagang balak niyo rito? Napasigaw din sa kanya si Tanda na bantayan mo ang pananalita mo. Naiinis na tumingin sa kanya ang ating bida. At pagkatapos ay pumikit na malalim na huminggang sinabi niya na sige. Bakit mo siya gustong patayin? Tumugon sa kanya si Tanda na gaya ng sinabi ko kanina, hindi ba't isa siyang masamang tao? Tinanong pa siya ng ating bida na hindi ka rin naman masamang tao, di ba? Sumagot sa kanya si Tanda na sa totoo lang, hindi ko rin maintindihan si Young Master Ma. Tumingin siya sa ating bida na sinabi pa na bakit kanya patuloy na tinatrato ng mabuti. Seryosong napatingin ang ating bida sa kanya na sinabi sa isip na tila maging si Kyu Taochi ay hindi alam ang intensyon ni Maling Ren na nagbigay ng utos. Tumayo ang ating bida habang sinabi kay Tanda na sige, pupunta ako para huliin siya. Napasabi naman sa kanya si Tanda na mabuti. Seryosong sinabi pa ng ating bida sa isip na sa ngayon, gagawin ko ang iniuutos niya. Tutal, wala akong balak na bitawan ang buntot niya. At pagkatapos, makikita ang apoy na umaakyat sa hangin, kasama ang makapal na usok na dahan-daang pumapailan lang sa paligid. Mula sa karwaheng nakatigil, makikita ang mga taong duguan at nakahandusay sa lupa. Ilan ay hindi na kumikilos, habang may ilan na humihinga ng mabigat, ramdam ang pagod at pinsalang natamo. At makikita ang isang kamay na may hawak na sandata na may bahid na dugo na umaagos sa kamay nito. Lumiliwanag ang mga mata ni Kalbo, nakatingin sa mga babaeng natatakot sa kanya. Dinilat nito ang kanyang kamay habang tumatawa, at sinasabi, nagaano na ba katagal simula noong huli ko itong ginawa? Ang tono ay may halong pangungulit at kasiyahan,
na nagpapakita ng walang pakundangang kaligayahan sa sarili. Makikita ang takot sa mukha ng mga babae, ang kanilang mga mata ay nanginginig at nakatingin kay kalbo. Halata ang pangamba sa bawat galaw at ekspresyon nila, ramdam ang tensyon at panganib na dala ng presensya niya. Napalingon si kalbo nang may nagsalita na ang mga katulad mo ay dapat nang mamatay at maglaho. Ito pala ay ang ating bida na sinabi niya na naiinis ako dahil hindi ko alam kung bakit kailangan kitang iligpit. Itinutok nito ang sandata niyang hawak sa kanya at sinabi na mukhang hinanap mo pa talaga ako, dahil alam mo kung sino ako. Saan ka nagmula? Ngumisi ito at tumingin sa paligid na sinabi pa na hindi. Mas importante, gaano karaming tao ang dumating para huliin ako. Nakangisi ang ating bida na sinabi niya na siyempre, mag-isa lang ako. Hindi na kailangan pang magdala ng maraming tao para huliin ang isang katulad mo. Nakangisi si kalbo na nakatingin sa ating bida na sinabi nito na mag-isa ka lang. Itinutok nito ang kamao na may hawak na sandata na masayang sinabi pa nito sa ating bida na lahat ng mga bastardong sumugod sa akin nang hindi alam ang lugar nila gaya mo ay nakahanap ng kaligtasan dahil sa akin, nakikita mo naman. Seryoso lang na nakatingin ang ating bida dito. Bigla na lang umatake si kalbo sa kanya. Ang galaw ay mabilis at puno ng puwersa. Agad namang naiwasan ng ating bida ang atake ni kalbo. Sa lakas ng pagtama nito sa lupa, agad na sumabog ang alikabok at naglabas ng makapal na usok sa paligid. Mabilis na tinusok ni kalbo ang kanyang sandata sa unahan, ang galaw ay parang kidlat sa bilis at punong-puno ng puwersa. Halata sa bawat kilos na bihasa at marahas ang mandirigmang ito, sinusubok ang reflex at bilis ng ating bida. Ngunit ang galaw ng ating bida ay mas mabilis pa kaysa sa pagtusok ni kalbo. Kaya't agad niyang naiiwasan ang sandata. Sa bilis ng kanyang paggalaw, nagkakaroon siya ng mga anino, mga after image na kumikislap sa paligid at nagpapakita ng pambihirang bilis at husay. Makikita mula sa malayo ang puwersa ng galaw, ang mga puno ay umangat, naputol at lumipad sa hangin sa tindi ng impact. Ang bawat galaw ay ramdam kahit sa distansya, na nagpapakita ng pambihirang lakas at kapangyarihan ng mandirigmang kumikilos sa gitna ng labanan. Mula sa makapal na usok, makikita ang ating bida na patuloy lang na umiiwas sa bawat galaw ni kalbo. Ang katawan niya ay mabilis at maingat, bawat hakbang at liko ay planado upang maiwasan ang matinding panganib. Muli na namang tumusok ng sandata si kalbo sa kanya, at makikita ang matinding puwersa sa bawat galaw. Mabilis namang iniwas ng ating bida ang ulo niya sa pag-atake, habang mariin siyang nakatingin kay kalbo. At mabilis na lumapit ang ating bida kay kalbo, handang gumawa ng malakas na atake. Itinikom niya ang kanyang kamao ng mahigpit, at kitang-kita ang puwersa na bumabalot dito. Halata ang lakas at determinasyon sa bawat ugat at galaw ng kanyang kamay, na para bang handa itong ilabas sa isang malakas na suntok. Nagulat naman si kalbo sa bilis ng pangyayari, at napangiwilang ang bibig habang nakatingin sa kanya. Halata sa ekspresyon ang pagkabigla at kawalan ng paghahanda sa bilis at husay ng ating bida. Isang malakas na suntok ang tumama kay kalbo sa katawan, at kitang-kita ang lakas ng impact sa hangin. Ang puwersa ng tama ay nagdulot ng alon ng hangin na kumalat sa paligid, na para bang hinaypan ang bawat bagay sa malapit. Agad na namuti ang mga mata ni kalbo, habang napakurba ang kanyang katawan sa tindi ng atake ng ating bida. Halata sa kanyang ekspresyon ang sakit at pagkabigla sa lakas ng suntok. Makikita ang seryosong mukha ng ating bida, mariin siyang nakatingin kay kalbo. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng determinasyon, bawat titig ay puno ng bigat at malinaw na ipinapakita ang kakayahan at kontrol sa labanan. At dito na po nagtatapos ang ika-74 na kabanata. Ika-75 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita na nagsalin siya ng alak, dahan-daang ibinuhos mula sa isang lalagyan papunta sa baso. Inangat niya ang tasa ng alak, mariin na nakatingin dito habang iniisip na sinabi na sa pamamagitan ni Qiu Taochi, iniutos ni Malingre na pumatay ng isa pang tao maliban sa lustful monk. Nakatingin sa unahan ng seryoso na sinabi pa sa isip na ang assassin na si Zhang Bo. Dagdag pa niya na base sa Henan, nagtatrabaho siya bilang isang mamamatay tao. At para sa pera, papatay siya hindi lamang ng mga walang alam sa martial arts, kundi pati na rin ng mga bata.
At sabay inom ng alak habang sinasabi pa sa isip na pinatay ko si Zhang Bo at ibinigay siya sa Miriam Alliance kasama ang lustful monk. At pagkatapos ay ibinaba ang tasa ng alak sa lamesa. May seryoso siyang mukha, nakatuon ang mga mata sa malayo habang dahan-daang pinupunas ang kanyang labi gamit ang likod ng kamay na sinabi pa niya sa isip na matapos iligpit ang slaughterer na si Yanhua. Ang simbolo ng awtoridad, at ang pagpaslang sa isa pang kilalang kriminal na pinaghahanap sunod sa lustful monk, nakamit ko ang katanyagan bilang isang bayani sa mundo ng martial arts. Napatingin siya sa gilid na sinabi pa niya sa isip na tila ba may isang taong sadyang nagkakalat ng mga tsismis. Napatingin pala siya sa dalawang nag-uusap na sinabi ng isa habang napabuka ng kamay na matapos ang pagkamatay ni Alliance Leader Tian, wala nang sinuman sa martial world ang maituturing na bayani. Pero sa wakas, mayroon na. Nakatingin siya sa ibaba na sinabi pa niya na oo, ang mga bayani ay isinisilang sa panahon ng kaguluhan. Tutal, naging masyadong mapayapa ang mga bagay-bagay nitong mga nakaraang araw. Nagtataka naman siya nang may biglang lumapit sa kanya. Ito pala ay si Ling Ren na agad na umupo sa harap niya. Habang may nakangising mga labi habang sinasabi na anong pakiramdam ng maging isang bayani. Napatingin siya at sinabi sa isip na bakit nagpapakita ng ganitong pabor sa akin si Ma Ling Ren. Sinabi pa niya na nakakalito ito. Anong halaga na napatay ko ang mga walang kwentang bastardong yun? Alam ba nila na kinuha ko ang mga pabuya mula sa Miriam Alliance? Napahinga naman si Ling Ren habang napangiti. At sinabi sa kanya na walang magbabago kahit malaman nila. Iisipin lang nila na gagamitin mo yun para sa mabuting layunin. Napalaki naman ng mata ang ating bida sa kanyang narinig. At napatungo ng ulo ang ating bida na nakangiting sinabi na nakakatawa. Nakangising sinabi pa sa kanya ni Ma Ling Ren na simula pa noong unang panahon. Dapat laging sinasamsam ng mga bayani ang tamang pagkakataon. Kahit pumatay ka ng parehong tao, kung ginawa ito sa magkaibang oras, walang makakapansin. Tumugon ang ating bida na sinabi niya na salamat doon, naging bayani ako at kumita ng pera, kaya mabuti na rin yun. Pero bakit mo ako binigyan ng ganitong pabor? Sumagot ito sa kanya na isa itong regalo. Nagtatakang napasabi ang ating bida na isang regalo. Ngumisi ito at sinabi na regalo ko ito para ipagdiwang ang pagkakaroon ng bagong kaibigan. Seryosong napatingin ang ating bida sa kanya. At sumapit na ang gabi na makikita ang Zhengzhou Martial Academy. Makikita ang guhit sa hangin, malinaw na nagiiwan ng bakas ng galaw na tila may mabilis na tumatalon. Mula sa likod ng tagabantay, mabilis na umiwas ang anino ng tao sa bawat galaw ng mata ng bantay. Ang bawat hakbang ay maingat ngunit may liksi, parang alon sa gabi na dahan-daang dumadaan sa madilim na tanawin nang hindi nahahawakan ang liwanag. Mula naman sa panig ng bantay na nasa labas. Mabilis din siyang umiwas sa pagtuon ng mga mata ng bantay, ang katawan ay damapo ng marahan at sabay na tumalon patungo sa bubong. Ito pala ay ang ating bida na mabilis na tumakbo habang sinasabi niya sa kanyang isip na hindi lang kayo ang sumusubok na alamin ang tungkol sa akin. Itinuon ko ang pansin sa Zhengzhou Martial Academy para sa impormasyon nitong mga nakaraang araw. Makikita ang kanyang paa sa kanto ng pasilyo. Nakalapat ng maingat sa sahig na tila nagbabantay sa bawat galaw. Sumilip siya ng dahan-dahan na sinabi niya sa isip na maaaring may ilang sangay o taguan sa buong probinsya ng Henan kung saan nananatili si Qiu Taochi, pero nalaman ko na ang lugar na ito ang pangunahing base. Pagkasilip niya, agad niyang nakita ang dalawang lalaki na nagbabantay, nakatayo ng matatag sa pasilyo at tila alerto sa bawat galaw sa paligid. At ilang sandali pa, tila naglaho na ang dalawang lalaki, na iniwan ang pasilyo sa katahimikan at anino. Nakasilip ang gating bida na sinabi pa niya sa isip na at binabantayan ko na siya sa loob ng ilang araw. Mula sa loob ng pader na pakinggan niya na may nagsasalita na ano ang ginagawa ng unnamed warrior. Napasabi naman ng ating bida sa isip na si Ma Lindgren ito. Sumagot si Tanda kay Ma Lindgren na namumuhay lang siya ng normal. Pumupunta sa brothel, umiinom, gumagala. Nakangising sinabi ni Ling Ren na humanap ka ng paraan para mas sumikat pa siya. Sumagot sa kanya si Tanda at sinabi na young master, pakiusap sabihin niyo na sa akin ngayon. Bakit kayo nagpapakita ng ganyang kabaitan sa bastardong yon? Sumagot ito sa kanya na ganoon ka ba talaga kuryos? Tumugon sa kanya si Tanda na opo, kailangan kong marinig ang sagot. Tumingin sa kanya si Ma Ling Ren na sinabi niya na kung ganoon, mali ang tanong mo.
Hindi ako nagpapakita ng kabaitan sa kanya. Napasalubong naman ang kilay ni Tanda habang tahimik lang itong nakatingin. At pagkatapos ay sinabi niya na nagbigay ka na ng impormasyon at lokasyon ng mga may pabuya. Tinulungan mo siyang sumikat sa martial world, at nakuha mo pa ang pabuya, kaya anong ibig mong sabihin na hindi ka nagpapakita ng kabaitan? Nakapikit na ngumisi si Maling Ren na sinabi niya na alam mo ba kung anong mangyayari sa Zhengzhou sa susunod na buwan? Tumugon sa kanya si Tanda na sa susunod na buwan. Hindi ba't iyon ang Golden Banquet? Sinabi sa kanya ni Malin Ren na tama. Mula naman sa likod ng mga pader nakikinig ang ating bida. Na napasabi siya sa isip na ang Golden Banquet ay isang malaking kaganapan na ginaganap minsan sa isang taon ng Central Plains Merchant Union. Hindi lang mga mangangalakal, kundi pati na ang pinuno ng Miriam Alliance at ang mga pangunahing personalidad nito, at maging ang mga pinakasikat na master sa martial world, ay lalahok. Napalaki naman ang mata ng ating bida nang marinig niya na siguradong darating din ang kapatid ko. Na napasabi siya sa isip na kung ang kapatid ni Malin Ren. Si Ma Tai-chun, napasabi naman si Tanda na syempre, dapat lang siyang dumating. Nakangisi ng masama si Malin Ren na sinabi niya kay Tanda na ipapadala natin ang unnamed warrior para patayin siya. Nagulat naman si Tanda sa kanyang narinig. Humawak sa baba na nakangising sinabi niya na ang unnamed warrior ay tinatawag na ngayong isang dakilang bayani sa mundo ng martial arts. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung ang isang taong tulad niya ang papatay sa kapatid ko? Nanginginig ang boses ni Tanda na sinabi niya na pero kaya niya ba talagang patayin si Ma Tai-chun? Nakangising sumagot ito sa kanya na kahit mabigo siya sa asasinasyon. Hindi mahalaga, napasabi naman si Tanda na ano. Nakangisi ng masama si Matin Ren na sinabi pa kay Tanda na ang importante ay sinubukan siyang patayin ng dakilang bayaning si unnamed warrior. Dagdag pa nito na magsisimulang magtanong ang mga tao kung bakit susubukan ng isang matuwid na bayani na patayin ang kapatid ko. Napasabi naman si Tanda na pero paano kung mahuli siya at umamin? Nakangising sinabi ni Ma Lindgren na huwag kang mag-alala. Mamamatay siya sa mismong araw na subukan niya ang asasinasyon. Tumingin ito kay Tanda na sinabi pa na dahil mayroon tayong yun. Kaya, palakihin at palakasin pa ninyo ang ating bayani. Makikita ang ating bida na tumugon si Tanda na naintindihan ko. Napasabi naman sa isip ang ating bida na kaya pala yun ang dahilan. Makikita ang mga ito na sinabi pa sa isip ng ating bida na anuman ang sabihin ng iba, sa usapin ng tagapagmana, ang pinakamalaking kaaway ni Ma Lindgren ay si Ma Tiakon. Sikat na sikat siya maging sa loob ng Heavenly Blade Sect, at karamihan ng mga martial artists ay hinuhulaan na siya ang magiging tagapagmana. Pero kung mamatay siya, ang pinakamalakas na kandidato para sa tagapagmana ay magiging si Ma Lindgren. Matalim ang mga tingin niya na sinabi pa sa isip na pero ano ang ibig sabihin ni Ma Lindgren sa iyon? At sumapit na ang umaga, na makikita ang mula sa loob sinabi ng ating bida na kailangan ko ng pera. Napasalubong ng kilay si Tanda at sinabi na anong pinagsasabi mo ng biglaan. Nakangisi ang ating bida na sinabi niya na ngayong humantong na sa ganito, gusto ko nang maging isang ganap na bayani. Sinabi naman sa kanya ni Tanda na anong kinalaman yun sa pera. Nakakrus ang kamay niya sa katawan na nakapikit na sinabi niya na bakit hindi. Kailangan ko ng magandang espada at magandang baluti na akma para sa isang bayani, hindi ba? Muling sinabi sa kanya ni Tanda na mukhang mas sinasabi mong gusto mo ang parte mo. Hindi lang basta maging bayani. Kaya, gaano karaming pera ang kailangan mo? Sinagot siya ang ating bida habang nakapikit na sapat na ang 20,000 taels. Nagulat naman si Tanda na napasabi na ano. Na napasigaw si Tanda na sinigaw sa kanya na nawawala ka na ba sa sarili mo? Sa tingin mo ba ang 20,000 taels ay parang mga bato lang na makikita mo sa tabi ng daan? May naiinis ding mukha ang ating bida na sinabi niya na alam kong hindi, kaya nga hinihingi ko sa iyo. Pumunta ka at sabihin mo kay Young Master Ma ang eksaktong sinabi ko. At pagkatapos, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng kanyang silid. Umingit ng mahina ang kahoy habang itinutulak niya ito. At ilang sandali pa, makikita si Tanda na naiwan sa labas ng kanyang silid, tahimik na nakatayo sa pasilyo. At makikita ang mukha ni Tanda na halatang naiinis habang nakatayo pa rin sa labas ng silid. Bahagyang nakakunot ang kanyang noo at mariin ang pagkakakagat ng kanyang panga, tila pilit pinipigilan ang sarili.
Mula naman sa kabilang pintuan makikita ang ating bida na nakatayo habang nakapikit na sinabi niya sa isip na isa itong usapin na maaaring magtakda sa susunod na pinuno ng mundo ng martial arts, kaya hindi madaling makakatanggi si Ma Lindgren. Napangiti siya na sinabi pa sa isip na sasamantalahin ko ng husto ang iyong kabaitan. Makikita ang na sumapit na ang kinabukasan. Inabot sa kanya ang supot ng pera na sinabi sa kanya ni Tanda na heto ang 20,000 taels. May hindi makapaniwala ang ating bida na sinabi niya sa isip na akala ko ay ayos na kahit makakuha lang ng 10,000 taels, pero ibinigay nila ang lahat. Mariin ang mga tingin ni Tanda sa ibaba. Habang naiisip niya noong sinabi ng ating bida na gusto niya ng 20,000 tael. Napangiti si Lindgren na sinabi kay Tanda na ibigay mo na lang sa kanya. Nagulat naman si Tanda na napasabi na pakiulit po. Nanginginig ang boses ni Tanda na sinabi pa niya kay Lindgren na hindi maaari. Napakalaking halaga niyan. Kung magbibigay man, sapat na dapat ang ilang libong taels, di ba? Sumagot ito sa kanya na kung mas malaki ang iyong puhunan, mas malaki rin ang iyong kikitain. Ibigay mo sa kanya. Napamulat ng mata si Tanda na sinabi niya sa isip na ang magbigay sa ganoong uri ng bastardo ng isang bagay na kahit ako ay hindi ko pa nahahawakan. Naiinis itong bamaling, ang kanyang mukha ay puno ng pagkainis habang umiikot upang umalis sa harap ng ating bida. Habang nakatingin naman sa kanya ang ating bida. At ilang sandali pa makikita na ito na nakalabas na ng silid. Habang makikita naman ang ngiti sa mukha ng ating bida. At dito na po nagtatapos ang ika-75 kabanata.